Malamig ang hangin sa disyerto habang sumisikat ang araw sa Ilog Jordan. Nagtitipon ang mga tao sa pampang, nakikinig sa isang tinig na umaalingaw-ngaw sa tubig, ang tinig ng isang propeta. Si Juan Bautista, nakasuot ng balat ng kamelyo, ang mga mata ay puno ng pananalig, tinatawag ang mga tao na magsisi at bumalik sa Diyos. Ang kanyang mga salita ay tumatagos sa ingay ng mundo habang inilulubog niya ang mga tao sa ilalim ng tubig ng ilog isa-isa, isang simbolo ng bagong simula. Ngunit sa umagang ito, may isang bagay, isang tao, na hindi inaasahang lumabas mula sa ilang. Si Jesus ng Nazaret ay lumalakad patungo sa tubig. Siya ay gumagalaw ng may kapakumbabaan, ngunit may tahimik na awtoridad na umaakit sa bawat mata. Tumingala si Juan, at biglang tumigil. Kilala niya ang taong ito. Inihanda ni Juan ang daan para sa Mesiyas, ngunit ngayon, ang Mesiyas ay nasa harap niya. Ako ang dapat mong binyagan, bakit ka pa lumalapit sa akin? Dahan-dahang ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa balikat ni Juan. Hayaan mo na lang ngayon, nararapat lang na gawin natin ang lahat ng matuwid. Naintindihan ni Juan, ito ang plano ng Diyos. At sumangayon siya, pumasok si Jesus sa ilog. Ang tubig ay umabot sa kanya, kumikinang sa sikat ng araw. Huminga si Juan at dahan-dahang inilubog ang anak ng Diyos sa ilalim ng tubig. Hindi ito binyag ng pagsisisi dahil walang kasalanan si Jesus. Ito ay isang gawa ng pagsunod. Isang gawa ng pagkakakilanlan sa sangkatauhan. Si Jesus ay bumangon mula sa tubig at biglang nagbago ang mundo. Ang kalangitan ay bumukas sa itaas niya. Isang maningning na liwanag ang bumuhos kay Jesus. Mas maliwanag kaysa sa araw, ngunit malumanay tulad ng pakpak ng kalapati. At pagkatapos, bumaba ang Espiritu ng Diyos, hindi sa apoy, hindi sa kulog, kundi tulad ng isang kalapati na dahan-dahang lumapag sa isang sanga, halos hindi makahinga ang mga tao. Mula sa kalangitan, isang tinig ang nagsalita, isang tinig na yumanig sa hangin at nanatili sa bawat puso. Ito ang aking minamahal na anak na labis kong kinalulugdan. Ang Ilog Jordan ay nanahimik. Si Jesus ay nakatayo, tumutulo ang tubig, puno ng Espiritu. Handa ng simula ng ministeryo na magpapabago sa mundo. Ang binyag ni Jesus ay hindi lamang isang sandali sa kasaysayan. Ito ay ang pagbubunyag ng Mesiyas, ang pagpapatunay ng anak, at ang simula ng misyon ng pagliligtas ng Diyos para sa sangkatauhan. At lahat ito ay nagsimula dito, sa Ilog Jordan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, salamat sa pagpapakita ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng binyag ng iyong anak, si Jesucristo. Habang bumukas ang kalangitan at bumaba ang iyong espiritu, ipinakita mo sa amin ang daan upang lumakad, isang daan ng pagsunod, kapakumbabaan at pagsuko. Panginoon, punuin mo ang aming mga puso ng parehong espiritu ngayon. Linisin mo kami, baguhin mo kami, at gabayan mo kami sa layunin na inihanda mo para sa amin. Tulungan mo kaming sumunod kay Jesus ng may tapang, tiwala at buong puso. Naway ang iyong tinig ang gumabay sa amin, ang iyong presensya ang magpalakas sa amin, at ang iyong biyaya ang pumalibot sa amin, habang kami ay lumalakad. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami nanalangin. Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para sa mas marami pang kwento sa Biblia mula sa Stories from the Word. Salamat.